Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda. Isa sa inyo, isa kay Moises, isa kay Elias." Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. "Tumayo kayo. Huwag kayong matakot," sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, "Huwag niyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay light. Tayo nasa 2nd linggo na sa panahon ng Kwaresma. Matapos ang karanasan sa disyerto, si Jesus ay tinukso. Dinadala naman tayo ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito sa bundok ng pagbabagong anyo o Mount of Transfiguration. Kung noong unang linggo ay nakita natin ang pakikibakan ni Jesus sa kadiliman, ngayon naman ipinapakita sa atin ang kanyang kaluwalhatian. At sa gitna ng tagpong ito, isang salita yung kumakatawan sa buong mensahe ng ating ebanghelyo, at yan ay liwanag, light. Isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa isang mataas na bundok. Doon siya nagbagong anyo. Ang kanyang mukha ay nagningning tulad ng araw at ang kanyang damit ay naging puting-puti tulad nga ng niebe. Nagliwanag. Hindi ito simpleng visual effect. Ito'y pagpapahayag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang liwanag ay simbolo ng katotohanan, kaluwalhatian at ng presensya ng Diyos. Sa gitna ng Kwaresma, tila kakaiba ang eksenang ito ng liwanag. Panahon ito ng pagsisisi, ng pag-aayuno at pagharap sa ating mga kahinaan. Ngunit bakit may liwanag sa gitna ng paglalakbay na ito? Sapagkat ang Kwaresma ay hindi paglalakad sa kadiliman lamang, ito'y paglalakad patungo sa Pasko ng pagkabuhay, patungo sa liwanag ng muling pagkabuhay. Kaya nga, ang tao ay may mga sandaling bundok, mga karanasan ng kaliwanagan, ng pag-asa. May mga sandali na sa buhay na parang malinaw ang lahat, na dama natin ang presensya ng Diyos, na tila nagliliwanag ang ating puso. Ngunit meron ding mga sandali ng lambak, mga pagsubok, pagkalito, at takot. Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay paalala na ang liwanag ay hindi hiwalay sa krus. Bago mangyari ang tagpong ito, inihayag na ni Jesus ang kanyang paghihirap at ang kanyang kamatayan. Ang liwanag sa bundok ay hindi pagtakas sa krus. Ito'y paghahanda upang harapin ito. Minsan, gusto nating manatili sa bundok.
Tulad ni Pedro na nagsabi, Panginoon, mabuti po na narito kami. Gagawa kami ng 3 tolda. Gusto nating panatilihin ang sandali ng kalulhatian. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Matapos ang liwanag, bumaba sila sa bundok. May misyon, may krus na haharapin. Kaya nga sa pastoral na pagtingin dito, ang Kwaresma ay panahon ng pag-akyat sa bundok ng panalangin. Ngunit hindi upang manatili roon, kundi upang magpalakas at bumaba muli sa araw-araw na buhay na may bagong liwanag. Ang tunay na karanasan ng Diyos ay hindi nagtatapos sa emosyon lang. Ito'y nagbubunga ng tapang para harapin ang misyon sa buhay. Sa gitna ng liwanag, narinig ang tinig ng Ama. Ito ang minamahal kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Ang liwanag ay hindi lamang tungkol sa nakikita, kundi sa pakikinig. Ang tunay na pagbabagong anyo ay nangyayari kapag pinipili nating pakinggan si Kristo sa gitna ng ingay ng mundo. Sa ating panahon, maraming anyo ng kadiliman, takot, kasalanan, kawalan ng pag-asa. Ngunit ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala na ang liwanag ni Kristo ay mas malakas kaysa sa anumang dilim. Ang Kwaresma ay hindi tungkol sa pananatili dun sa ating mga guilt. Ito'y tungkol sa paglapit sa liwanag na nagpapagaling. Kapag nakaranas tayo ng liwanag, tulad ng retreat, o malalim na panalangin, o isang sandali ng kapatawaran, huwag natin itong itago. Dalhin natin ito sa ating pamilya, sa trabaho, sa komunidad. Ang liwanag ay hindi para sa sarili lamang, ito'y para ibahagi. Sa huli, nang matapos ang pangitain, nakita ng mga alagad si Jesus. Siya na lamang. Ang liwanag ay hindi hiwalay sa kanyang katauhan. Siya mismo ang liwanag. At sa paglalakbay natin ngayong Kwaresma, ang paanyaya ay malinaw. Manatili sa Kanya. Pakinggan Siya. At hayaang ang Kanyang liwanag ang siyang gumabay sa atin. Kaya nga mga kapatid, magandang patuloy tayong magnilay sa buhay. Saan kayang bahagi ng ating buhay kailangan nating hayaang tanglawan ng liwanag ni Kristo? Siguro yung takot mo, yung pagkalito mo, yung kasalanan mo. Ngayong panahon ng Kwaresma. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Sa aming mga kadiliman at pag-alinlangan, tanglawan mo ang aming puso. Turuan mo kami. Napakinggan ka at sundan ka kahit sa daan ng krus. Naway sa paglalakbay naming ito ngayong Kwaresma, maranasan namin ang iyong liwanag na nagpapabago at nagbibigay pag-asa. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang paanyaya, isang paglalakbay ng pananampalataya, isang karanasang babago ng puso. Ngayong October 4 hanggang October 16, 2026, inaanyayahan namin kayo sa isang Holy Land Pilgrimage. Isang banal na paglalakbay sa Egypt, Israel, Palestine at Jordan. Samahan ninyo kami sa paglakad sa mismong lupang tinahak ni Jesus. Mula sa mga lugar ng kanyang kapanganakan, pangangaral, paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ito ay hindi lamang paglalakbay, kundi isang malalim na karanasan ng panalangin, pagninilay at espiritual na pagbabagong loob.
Ang pilgrimage na ito ay pangungunahan po ng inyong lingkod. Magiging kasama ninyo sa bawat hakbang ng panalangin, misa, at pagninilay sa mga banal na lugar ng ating pananampalataya. Huwag niyo na pong palampasin ang pagkakataong ito na maranasan ang banal na lupain, hindi lang sa isip, kundi sa puso. Kung kayo po ay tinatawag, kung nais ninyong palalimin ang inyong pananampalataya, baka ito na ang inyong panahon, ang inyong pagkakataon. Makipag-ugnayan po sa amin. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa email sa inquiry@tobiyahe.com, mag-text o tumawag sa 0917-317-4536. Holy Land Pilgrimage 2026. Isang paglalakbay ng pananampalataya, isang biyayang dadalhin habang buhay.